Okay, bago natin pag-usapan yung data na impeachment trial, I'd like to get your reaction to this, no? Kasi kanina may nag-file ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano dahil dun sa spliced video na pinost niya laban sa isa sa mga kasama ninyo, si Congressman Chel Diok, no? So, I want to know how the prosecution team took that video that Pia Cayetano posted on her Facebook account. Well, syempre, may mga reaction from the prosecution, but kasi kami ngayon, nakafocus kami dito sa aming preparation dito sa impeachment. So, kanina, napag-usapan naman namin yan, but I think si Kong Shell is planning to do something, pero hindi pa niya sa amin dinidivulge kung ano yung kanyang plano. So, we will discuss it siguro in the next scheduled meeting. Something. Hindi niyo pa alam kung ano yung something na yun, pero merong binabalak si Congressman Chel. Sabi niya na he will not take it sitting down. Pero sabi nga namin, sige, kung ano naman yung plano mo, syempre at the end of the day, we have to respect kung ano yung nararamdaman ng kasama namin. Pero nga, as a whole, yung impeachment prosecution team, how did you take that? Did you see that as something insulting or okay lang, pabayaan na yan, focus on something else? Siyempre, hindi mo naman po pwedeng sabihin na okay lang siya, di ba? Because, ano yun medyo para sa amin, that is not something siguro na dapat ginagawa ng senator judges dahil expected na that they should maintain political neutrality. Pero syempre sa ngayon, ang focus namin muna is moving forward. Dahil syempre marami pa rin kami mga kinukonsider dito. Like ngayon dito sa ating, naging issue kasi sa amin yung yung, di ba, meron kaming proposal na magkaroon ng after prosecution, defense. Yes. So yun ang medyo na-focus kasi nung usapan namin Pero yun nga, dahil nag-object yung defense sa ganung setup, balik kami. Kaya kanina naisa lang agad yung Article 1. Kumaga ang ruling dyan ng presiding officer, dun tayo sa status quo. Kung anong ginawa sa previous impeachment complaint. So basically, sa mga hindi familiar na viewers natin, tatapusin muna yung offer ng evidence in chief, no? Tama po ba? Ng prosecution for all 4 articles of impeachment and then turn naman ng defense sa presenter evidence. Okay. Yes. Sige ba, pero nga, before we move on to the topic at hand, no? Dito ba, kasi nung inobserbahan ko po yung first 10 days ng trial, obvious naman kasi yung biases ng ilang mga senator judges Pero ang problema, merong kayong limitations di ba, bilang House prosecution team. Hindi naman kayo pwede mag-object sa senator judge So, yes. How do you deal with that situation? And number 2, meron ba kayong parang concern na ayaw namin ma-offend yung senator judges miski bias na yung mga yan? Kasi ultimately, apektado kayo ng magiging action ng mga yan. Well, aminin ko sa iyo, Christian, yun talaga yung kinukonsider natin. Kaya kung minsan, may mga decision talaga na medyo masasabi natin medyo masakit, no? Like for example, kanina hindi ako mag-mention kung sino. Parang merong merong mali dun sa nasabi kanina. Pero siguro I will just tell it to you na lang off the record. Pero wala ang hirap ng situation namin dahil unang-una hindi mo naman ma-objectan yung senator judges. Pangalawa, yung usapan talaga namin as much as possible, kailangan talaga medyo maximum tolerance maximum tolerance tayo, di ba? Pagdating sa mga senator judges. But of course, yung mga spokesperson namin na hindi naman part ng prosecution, they can say whatever they want, di ba? So, kaya nga kanina, medyo very sensitive yung pinag-uusapan namin kay Senator Pia. But of course, I cannot divulge it publicly. Pero meron ba parang kahit paano nagulat or na-scandalize kayo dahil this was the first time that you saw a senator judge doing that? Well, majority sa amin talaga, medyo, aminin ko sa'yo, medyo sumama talaga loob. Pero syempre, may mga consideration na dapat tayong tingnan. At the end of the day, syempre kailangan medyo focus tayo dahil kung minsan may mga bagay talaga na kailangan, medyo, kumbaga, titimbangin mo yung sitwasyon. Okay. Sige pa, pag-usapan natin itong bakit nyo ba in the first place isinulong yung setup na hindi naman pinagbigyan ng impeachment court, no? After yung mag-present ng ebidensya, after an article, susunod naman yung defense. Why did you consider that arrangement or option in the first place? Well, to be honest with you, it was suggested
by, I think, Senator Chis Escudero. Parang pinatawag niya yung dalawang head prosecutors dahil marami yata sa mga senador parang ganun ang gustong mangyari. But since tali kami, dahil yung sinusunod namin na impeachment rules, ganun yung setup. Kailangan tapusin mo muna and then yung defense. Siguro maganda rin kasi yung logic niyo dahil makikita mo yung kabuuan. Kasi could you imagine, Christian, kung tatapusin mo muna yung sa amin, tapos defense, edi baka mamaya yung mga nangyari doon sa mga naunang mga articles, makalimutan na ng tao. Unlike kung magsasagutan na, let's say, tapos ang prosecution, Article 4, and then defense na agad. So makikita mo na agad yung kabuuan ng kwento. Diba? Mas sa kanila, sa mga senator judges, mas madali yung kanilang konklusyon. So unlike yung tatapusin mo, baka mamaya kagaya nila, syempre lalong-lalo sila yung magdidesisyon dito, parang i-recall mo pa, ano nga ba nangyari dun sa article ganito? Di ba? So yung magiging final say na 3 o 4 ng article, lahat yun, puro makikita mo, depensa lang. Actually totoo yan. Ang huling maalala nila, parang ano yan, yung huling kausap o yung last song and Rome, hindi po ba? Kaya actually maganda yung wisdom ni Senator Chis Escudero, but unfortunately it was opposed by the defense. So siguro nakita rin yung defense, no, yung advantage nila kung gano'n na mangyayari. Okay. Hindi ba pwedeng apela yung yung ruling na yan? Or that's final? Yun nga yung sanang gagawin namin. Kaya lang wala na, natuloy na kanina eh. So medyo magugulo naman siguro pagka biglang in the middle ng confidential fund biglang ipapasok mo pa yung yung Article 4. Okay. So pag-usapan natin yung trial day 10 kanina, no? After a long time, sumalang kayo muli, no? At kayo yung nag-direct examination doon sa inyong dalawang witnesses. I'm curious, ano bang pakiramdam? Kasi for the longest time, kayo nasa larangan ng politika, tapos ngayon bumalik kailan ibalik yung pagiging abogado? What happened? Meron bang pressure? Christian, aminin ko sa'yo, hindi ako halos nakatulog. Nandun talaga yung kabano, yung nervyos. But then again, dati naman, ito naman yung naging trabaho natin bago naman ako pumalaot dito sa politika. Pero syempre, medyo lahat in-anticipate natin lalo pa nakikita natin yung kalaban natin, bata. Syempre medyo aminin natin, mas lamado yung mga yan, mas sariwa pa yung mga batas sa kanila. Karamihan nga sa rules of court, may mga rules dito na obsolete na sa amin. Diba? So may mga bagong rules na syempre, aminin ko, mas updated itong mga kalaban. So we have to review again yung rules of court, lalong-lalo na sa rules on evidence. Pero kanina, di ba hindi na nag-cross dun sa first witness ninyo, hindi po ba? Medyo nagulat. Tapos, karamihan dun sa first part, stipulated na di ba? Admitted na Okay. Kaya nga medyo napadali yung, di ba? Kaya lang, siyempre, nung una, parang nung nag-uusap-usap kami ng mga kapwa ko, public prosecutors, kasama yung mga private prosecutors, of course, lahat yan, siyempre, i-anticipate mo lahat ng mga possible scenarios, mga possible objections, di ba? Kanina, maganda naman, kasi alam mo, to be fair, no, kahit kalaban namin sila, si Attorney Michael Powa is a very decent lawyer. Yeah. A very decent person. Namin yun, nakita ko naman yun. So, sa kanila talaga makikita mo desente yung tao. So, siguro kanina, isa rin naman ng maganda rin dahil kung o-objectan nila kami ng o-objectan, meron din naman ako kasing isasagot, may nakahanda rin akong sagot Tatanong ko rin sa kanila no, sinasabi ba nila kaya sila nag-o-object may illegal na nangyari dito sa transaction. Oo nga. Inga, kanina medyo nakakagulat din Tsaka nanggaling na rin dito kay Attorney Michael Powa na para mapabilis na, no? Para to expedite the process. Kasi ba't tayo i-belabor yun? Kung makikita mo, for the past 2 weeks, parang yung objection nila, minsan kahit out of bounds, parang, ano ba to? Parang kung minsan may iisip mo, parang pinatatagal lang yata yung... Or parang may dating na nang uurot biglang kanina, biglang iba yun, nag-360 yung Yeah. Well, nagulat din kami, hindi rin naman namin na-expect yan. Okay, pero ito, puntahan natin yung pinakasustansya ng testimonya ng dalawang former Land Bank department managers na isinalang ninyo, no? Kasi yung first witness ninyo, nag-testify dun sa 4 na cheque, hindi po ba? Worth 125 million each. OVP. Okay. Tapos yung pangalawang witness naman ninyo, 37.5 million in checks each. 3 checks yun. Okay, ganito, no? Defense branch. You lay down the objectives, di ba? Dun sa pagsalang ninyo ng testigo. So do you think those objectives were met? All of them?
Yeah. In fact, marami doon. Inadmit na rin naman nila. Kasi importante dyan talaga eh. Kasi itong checking to, bakit ito yung sinalang namin na unang-una? Kasi dito naman talaga nagsimula lahat eh. Di ba? So, the reason why we um, in-offer namin for stipulation na itong check na to were drawn from the National Treasury kasi to prove na public fund to. Diba? So, Talaga lumabas yung pera. yes, galing yung pera sa pondo ng gobyerno, di ba? At pinasok dito sa DepEd at saka dito sa Office of the Vice President. So, doon, na-prove naman natin yan at winidraw nung dalawang SDO. Yung isa, si Acosta, at doon sa kabila naman, si Fajarda. So, apparently, na-identify yung kasama ni Acosta, si Linuel Ortonio. Kasi if you will remember, no, during the Committee on Good Government, si Acosta kasi, at first, ang statement niya, she was alone when she encashed the 125 million check. So that Ano is sa the hearing reason. niyo? Yes, kaya nga that is the reason why tinanong namin ilang bag, Mm. 'di ba? Kaya part nung tanong ko kung ilang bag. Tapos gaano kalaki yung bag. Kasi kung titingnan natin, darating naman yan, patatawag natin si Miss Acosta, makikita natin yung kanyang pisik. 'Di ba? So, Kung kaya niya. yes, paano nabitbit itong apat na bag? At saka kung makikita mo kanina, part ng tanong ko ay may tumulong ba na empleyado ng bangko? Diba? Kasi kung may tumulong, possible naman na mabitbit niya ni Acosta. Pero lumalabas nga na that is against the bank policy. Ano ba dapat yung bank policy? Kasi kanina na-establish din yung pattern, di ba? Merong backroom, doon dinadala, di ba? I think understandable naman. Alam mo, ilabas mo yung ganong kalaking halaga in full view of the other depositors. At saka, syempre, given din naman dahil could you imagine 125 million ilalatag mo dun sa teller sa harapan, 'di ba? Tapos may mga kasabay kang mga parang medyo skandaloso rin naman 'yon. So normal lang naman yun talaga na ilalagay mo sa likod, 'di ba? Pero dun sa isa, dun tayo nagulat dahil sa fire exit nilabas. Oo nga. 'Di ba? Sa Okay. fire exit 37.5 million inilabas. So instead na lumabas dun sa normal route sa entrance, dun pala sa likod. Although, sa cross-examination, nilinaw naman na yung pala connecting door sa DepEd. Okay. Kanina po yung talagang parang naging meat ng discussion dito kasi wala namang denial na talagang lumabas yung pera, in-encash at may nagdala, di ba? Ito yung pinagmulan. Appetizer to eh. Opo. Pero ang naging takbo ng discussion din kanina, unusual ba yung ganung kalaking withdrawal? Hindi po ba? Yes. So as far as you're concerned, maliwanag ba na na-establish ng inyong dalawang witnesses na unusual yung ganung withdrawal by the DepEd under Sara Duterte and by the Office of the Vice President? Yes, kasi sinabi nila, pinaliwanag naman nila kung ano yung ibig sabihin ng unusual. Pag sinabing unusual, it does not mean na illegal. Diba? Clear naman yan. Pero kaya unusual kasi malaki, first time na, kumbaga eto dito sa kumpanyang to, let's say sa DepEd, hindi naman sa kanila usual yung ganitong transaction na biglang cold cash 37.5 million in one withdrawal. So, lalo na doon sa OBP, 125 million cold cash, di ba, nilabas. So, kaya nila sinasabi na unusual. Again, nakalimutan ko lang yung time frame no? Kasi may mga dates and check po. No? Doon sa apat na check na 125 million each, kailan siya winidraw? At saka anong gaps between dates? Yung una is December, di ba? December 20? At in 2022? Tama po ba? 2022. Ito yung ito yung 11 day na naging issue, 'di ba? So dito actually dito yung naging bulk ng istorya ng OBP, itong unang-unang withdrawal na to. Dahil dito nga maraming nagtaasan ng kilay nung during the committee hearing paano to na ng 11-day period. Mm-hmm. Tapos yung sumunod, the following year na, di ba? The following year na, yung tatlo. I think February, tapos April at saka July. Okay. Ito kasi kasi ito rin yung pinupunto ni Alan Peter Cayetano kanina, no? Just because it was unusual, it doesn't mean that is illegal. Pero mukhang takbo ng direction ninyo ay hindi pa at least, no? Hindi pa naman. Kasi nagkaroon ng problema na sa paggamit na eh. Okay. Diba? Sa paggamit. Okay. Pero nga, inisip ko kasi yung unusual withdrawal tsaka yung ganong kalaking amount as far as the two witnesses are concerned, hindi ba dahil kasi nga, this was the first time that the Office of the Vice President
and the DepEd had such huge amounts of confidential funds. Tama ba? Exactly. Yes, tama. First time to. First time to. Mm-mm. So ano yung sabi nyo, appetizer ito, no? Ano yung susunod na direction ito? COA. And COA na yung susunod natin. So dito na, hihimay-himayin na natin kung paano ginamit ito. Yan next week sa Monday at saka sa Tuesday. So ito na yung mga susunod na kukunin natin testigo. But of course, I cannot discuss the merit, no? Kung ano yung magiging proseso. Baka ma-reprimand ako. Diba? Nagkaroon na ng warning dun sa mga spokesperson na prosecutor din eh.